Happy blessed anniversary po sa Blessed in Christ. Thank you po. Mula sa Amparo Outreach, kami po ay bumabati ng Happy 29th Year Anniversary Blessed in Christ by Grace Church. Sa Diyos ang papuri. Happy anniversary, Blessed in Christ! Happy 29th anniversary, Blessed in Christ by Grace Church from Osera family. Happy 29th Year Anniversary Blessed in Christ by Grace Church Maligaya. As a family, we are happy that we are part of the Blessed in Christ by Grace Church. We hope that we continue to strengthen our unity and encourage more family to be with us and serve the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon at ang buong mananampalataya na nanambahan sa Blessed in Christ by Grace Church sa Batasan ay buong pusong bumabati na ika-29 na anibersaryo ng pagkatatag ng Blessed in Christ by Grace Church. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan, na ang church ay nagsimula sa 2 pamilya at ngayon ay nakikita po natin ang katapatan ng Diyos sa pagsibol ng iba't ibang outreaches sa Dagat-Dagatan, sa Amparo, sa Cavite, sa Batasan, sa San Bartolome, ay nakita po natin ang walang hanggang kabutihan ng Diyos. Kaya po, inaanyahan po namin kayo ngayong umagang ito. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Pagpalain ng Diyos ang gawaing ito, ang ika-29 na anibersaryo po ng church sa Maligaya. Purihin ang ating Panginoon at ihanda po natin ang ating sarili. Sama-sama tayong magpuri, magpasalamat at sumamba sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na nagtatag ng church na ito. At siya rin ang nagpapalago upang patuloy tayong magpuri, magpasalamat at sumamba sa Kanya. Hindi kayang pigilan ng anumang ng pandemya ang anibersaryong ito at ang ating sama-samang pagsamba. Kaya purihin po ang ating Panginoon, ihanda natin ang ating sarili, magpuri tayo sa ating Diyos sa kanyang kabutihan. Amen. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around
Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Salamat sa pagkakataong ito na tayo ay nagkasama-sama upang ating ipagdiwang ang 29th anniversary ng iglesyang ito.
At salamat sa Panginoon at sa kabila ng pandemya na ating pinagdadaanan, hindi po nagiging hadlang ang hindi natin may pagdiwang ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa ating iglesia. Bilang panimula, tayo po ay sama-sama na dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, maging Diyos namin hanggang ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa sa pagkakataong ito, God, na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng oras at panahon upang kami na magkakapatid ay sama-sama na aming maipagdiwang ang kabutihan na ginagawa mo sa loob ng 29 years sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na ginagawa mo at gagawin mo pa sa iglesyang ito. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, bago nga po kami tuluyan na lumapit sa biyaya ng iyong habag, patuloy po kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Sama-sama kami, Panginoon, bilang isang iglesia. Nagpapalinis kami sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Kung mayroon kang natagpuan sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, na hindi nagbigay lugod sa iyo, Panginoon, hinihingi po namin to sa iyo ng kapatawaran. Patawad po, Panginoon. Huwag niyo po hayaan, O Diyos, na sa umagang ito, mayroon kang makita na bahid, dungis, na karumihan sa aming mga puso na magiging hadlang sa patuloy na aming paglapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo at biyaya mo na patuloy mo kami, Panginoon, linilinis sa kabila ng aming mga karumihan. Nandyan ka, Panginoon, patuloy na nagpapatawad sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Inaangkin nga po namin ang paglilinis mo sa bawat sa amin. At malaya kami, Panginoon, na kapag-celebrate sama-sama sa umagang ito, sa 29th year anniversary ng iglesyang ito. Kaya, Panginoon, sa patuloy po namin paglapit sa iyo, patuloy po namin, Panginoon, inalalapit sa iyo ang gawain na ito. Mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Dalangin namin na kayo nga po, Diyos, ang patuloy na manguna, lalo't higit, O Diyos, sa mga anak mo na gagamitin mo sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong anak na magpapaawit, ang aming worship leader, ang mga instrumentalist, Panginoon. Patuloy mong gamitin, O God, ang kanilang mga talento na ito, O God, na sa pamagitan, O Diyos, ng mga awitin na aming inihanda sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ang iyong pangalan ang siyang patuloy namin mapapurihan. Maging, Panginoon, ang iyong anak na magdadala ng iyong banal na salita, anuman, Panginoon, ang iyong mensahe sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, na anuman ang kapahayagan na nais mo na iparating, nais mong ipagawa, Panginoon, sa susunod na mga taon, Panginoon, ng iyong iglesia. Panginoon, dalangin namin na amin po ito, Panginoon, magampanan, magawa, Panginoon, ang layunin mo para sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, maging O Diyos, sa bawat isa na makinig, maging yung mga nasa kanilang kanya-kanyang mga tahanan, Panginoon, na nakapanood sa online service na ito, Panginoon. Lord, patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na sa pamagitan ng iyong mensahero, Panginoon,
na yung salita, Lord God, na pinadala mo sa Kanya, Panginoon. Aming po ito, O Diyos, maunawaan. At higit sa lahat, O God, patuloy po namin ito, Panginoon, maipamuhay, maibahagi namin ito, Panginoon, lalo't doon sa mga tao na hindi patunay na nakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Diyos, aming inaangkin ang katagumpayan sa gawain mong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Ipinahayag sa aklat ng Filipos 2:9-11 na siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay luluhod at magpupuri. Lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon. This song is a powerful reminder for all of us that we are so blessed to have Jesus in our lives. This song also declares the love of our Father in heaven, that He made a way for us, for our salvation. To love us, to forgive us in our sins, to redeem us, Jesus died on the cross, conquered the grave, and raised to life. And our response to His gratefulness and goodness is our praises and our worship. Kaya sama-sama nating purihin, sambahin, dakilain ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, the most beautiful, wonderful, and powerful name, the name of Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. You hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. When sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The
Dakilang Diyos, patuloy ka namin pinapupurihan, patuloy ka namin pinasasalamatan, sapagkat ikaw yung Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Ikaw yung Diyos na nagkaloob ng aming buhay. Kaya sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, sapagkat napakatapat mo, O Diyos, sa iyong iglesia. Kaya, O Diyos, patuloy na pinasasalamatan namin ang iyong pagsubaybay sa bawat isa sa amin, na hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Isang pasasalamat ang alay namin sa iyo, Panginoon. Gayon din, O Diyos, sa mga pagpapala na aming natanggap, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Alam namin, O Diyos, na marami kaming natanggap na pagpapala, subalit ang pinakamahalagang pagpapala ay ang kaligtasan na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Gayon din, O Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat din, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo sa amin, ito po yung pag-ibig na nag-akay sa amin sa buhay na walang hanggan. Kaya, O Diyos, labis kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong katapatan. Maging, O Diyos, sa mga pagsubok na dinaraanan ng iyong iglesia, alam namin, Panginoon, na marami ang nakaranas ng mga pagsubok. Subalit, ginamit mo ang pagsubok upang lalo pa kaming tumatag sa aming buhay pananampalataya. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa katakilaan at katapatan mo sa bawat isa amin. Maging, O Diyos, sa buhay namin sa hinaharap, hindi namin alam, O Diyos, kung ano po ang magaganap sa bawat buhay namin. Subalit isa lamang ang aming nasa isip, hindi mo kami pababayaan at hindi mo rin kami iiwan. Sapagkat sa Panginoong Hesus, nasa Kanya ang walang hanggang pag-asa. Sapagkat ang pag-asang ito na nasa Panginoong Hesus, ito yung pag-asa na inaantay ng bawat isa sa amin sa muli niyang pagbabalik. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito at sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Mga kapatid, salamat sa Diyos sa isang taong dinagdag niya sa Blessed in Christ by Grace Church, kung saan tayo ngayon ay gumugunita ng ika-29 na anibersaryo ng pagkatatag ng iglesia nito. Purihin at salamat sa Diyos sa lahat ng mga pastors, mga manggagawa, mga kasapi ng iglesyang ito na buong pusong tinaguyod at sinuportahan ang gawain ng iglesyang ito. Kung kaya tayo ngayon ay nasa isang magandang kalagayan kung saan ang church na ito ay narito sa kanyang napakagandang antas. Ginamit din ng Diyos ang church na ito para ang kanyang pangalan ay masamba at mapuri ng mga mananampalatayang nagtitipon-tipon tuwing linggo para siya ay papurihan. Bilang pagtupad sa kanyang iniutos sa atin na ipakalat o ipangaral ang magandang balita, isang nakakatuwang gawain ang iniatang sa atin ng Panginoon para tupadin ang kanyang napakahalagang pinakadakilang utos. Kaya itong 29th anniversary ng church ay patunay na nagpapatuloy ang gawain ng church na ito at nakikita natin ang paglago ng Blessed in Christ by Grace Church. Purihin ang Diyos at maligayang ika-29th na anniversary. Para sa ating scripture reading, buksan natin ang ating mga Biblia sa Awit 95, talatang 1 hanggang 5. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos, na sa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Blessed Sunday worship po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos na ngayon ay
inaalala rin natin at pinagdiriwang ang pagkakatatag ng Blessed in Christ by Grace Church. At tayo po ay nasa ika-29 na taon ng pagsama ng Diyos sa atin. Kaya nararapat lamang na siya ay ating patuloy na papupurihan, pasasalamatan at sasambahin. At nais na rin po nating sabihin na dahil anniversary ay dapat po meron tayong inilaan para sa iglesia. Nais ko na rin pong kunin ang pagkakataon na sa panahong ito talaga ang pangangailangan natin ay video camera at laptop kasi po ginagamit ito sa ating pagre-record para sa virtual worship. Sa ngayon po tayo ay nangihiram lamang at kuminsan ay inisip ko na kaya naman na yung church na kadawa ng Panginoong Yesus ay nangihiram pa ng mga gamit para lamang ito ay ating maisagawa. Kung sa bagay, sa isang banda naman, lahat ng mga nandito sa lupa na atin ay pinahiram lang sa atin ng Diyos. Kaya okay din naman kung tayo ay willing na magpahiram ng ating mga gamit para po sa gawain ng Diyos. Nais din po nating paalala na sa darating na linggo ay First Sunday na at muli po meron tayong banal na hapunan. At ito inaalala natin bilang pag-alala nga sa kabutihan ng Diyos na binigay niya ang kanyang buhay para sa atin at doon nga naitatag ang iglesia. Kaya po maganda kayo ulit ng inyong tatanggapin grape juice o katulad nito at kapirasong tinapay para po sa pag-alala sa darating na linggo. Ang atin pong tema sa mga panahon ito ay patuloy pa rin pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa ating Diyos sa lahat ng panahon. At ito ngayon matatagpuan natin sa awit 95. Ang isa po natin makikita rito ay yung nag-anyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Una po, hindi po ba pag mayroong nag-anyaya sa atin sa birthday o wedding, lalo na kung mataas sa lipunan, tayo po ay masaya. Lalo-lalo na po kung ang Diyos mismo ang nag-anyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Sabi po sa verse 1, tayo na't lumapit kay Yahweh na ating Diyos. Bakit po? At sabi rito, sapagkat siya'y dakila't makapangyarihang Diyos. Yan po ang nag-anyaya sa atin yung makapangyarihang Diyos. Dakilang haring higit pa sa sinumang dinidiyos ng mga tao sa lupa. Na sa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya maging ang matataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tunay na siya ay makapangyarihan. Kaya napaka mangha-mangha pong isipin na yung Diyos na sa palad niya lamang ang buong sandaigdigan. Hindi ba? Napaka makapangyarihang Diyos yung ating sinasamba at pinapapurihan sa umagang ito. At hindi po lamang yon, sinasabi dito na yung Diyos natin ay bagamat makapangyarihan, halos di kayang abutin ng isipan natin, ngunit siya ay napaka-personal. Sabi po doon sa verse 7, siya ang ating Diyos at tayo ang bayan na kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Kaya nga po sinasabi sa banal na kasulatan na kilala niya ang bawat isa sa atin. Kilala niya ang ating mga pangalan sapagkat ang Diyos natin ay nakikipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay inaanyayahan dito ng Diyos. Tanong po, bakit tayo inaanyayahan? Sinagot din po doon sa 95 verse 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay papurihan. Tayo lumapit sa Kanya at sumamba, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa ating may lalang. At sa verse 7 sabi po, at ngayon ang Kanyang salita ay pakinggan. So ito po yung mga dahilan ng paglapit natin sa Diyos, sa ating encounter sa Diyos tuwing Sunday. Ang sa Kanya ay sumamba. Nararapat lamang sapagkat kung yung makapangyarihang Diyos ay makitagpo sa atin o makipagtagpo sa atin, ang una nating response ay pagsamba sa Kanya.
Hindi po ba? Para po yung halimbawa, nasa isa tayong silid o kwarto, tapos nakaupo tayo, biglang pumasok yung presidente ng Pilipinas. Hindi po ba tayo magtatayuan bilang pagbibigay galang? Ganon din po sa Diyos. Pag tayo humarap sa Kanya, ang una po nating dapat na ipagkaloob sa Kanya ay yung ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya sinasabi po na yung taong nakakakilala sa Diyos at mas lumalalim ang kanyang pagkakilala sa Diyos ay mas lalo nagiging worshiper, nagiging mas palasamba sa Diyos sapagkat ito nga una niyang response. At pwede rin natin sabihin na yung taong malayo sa Diyos, yung hindi masyadong kilala ang Diyos, mababaw ang pagkakilala sa Diyos, ay pwede rin mababaw ang kanyang pagsamba at kuminsan baliwala ang kanyang pagsamba, lalo na kung araw ng linggo. Kaya purihin po ang Diyos na tayo lumalago sa pagkakilala sa Kanya at lumalago din sa pagsamba sa Kanya. At papapurihan natin siya at pasasalamatan sa lahat ng panahon. At sinabi rin po dito sa ating pinag-aaralan na kaya po tayo pinapalapit ng Diyos ay upang tayo Kanyang alagaan. Ang tupa po dito sa lupa, yung mga tupa o mga sheep, hindi po sila nabubuhay kung walang nag-aalaga sa kanila. Mahirap. Madali silang maligaw. Hindi sila makapunta sa inuman. So, kailangan po meron nag-aakay sa kanila. Hindi kagaya ng mga kambing o mga deers o po yung mga usa. Kahit walang pastol, pwede. Pero yung tupa po, laging kailangan merong nag-aalalay sa kanya. So gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya upang tayo Kanyang maalagaan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus na lumapit ng sino mang nabibigatan at naguguluhan at nanglulupaypay at bibigyan niya ng kapahingahan. So muli po ngayong umaga, ilapit natin yung ating mga buhay sa Kanya, kasama ang ating pagsamba, kasama ang ating pagpupuri, kasama ang ating pagpapasalamat sa ating Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Sinasabi rin po dito na siya yung ating kublihan sa lahat ng panahon. Panghuli po, paano tayo lalapit sa Diyos? Paano tayo sasamba sa Kanya? Paano tayo magpupuri? Dito po binabanggit din. Doon sa verse 6, sabi po, tayo lumapit na may pagsamba, may paggalang, magbigay galang sa Kanya. So ang pagsamba po ay may kasamang pagbibigay galang sa Diyos, sa ating mataas na Diyos, pagpapakumbaba natin sa Kanya. Minsan po challenging din ang online worship o virtual worship. Bagamat ito ay maiksi lamang, ngunit kung nasa bahay tayo kuminsan, parang minsan di tayo makafocus, di po ba? Kuminsan maraming mga distraction. Kung meron tayong tunay na paggalang, uupo po tayo o magsasamba, sasabay tayo sa pagpupuri. Hindi tayo paalis-alis. Tsaka kuminsan pag nainip tayo, pina-fast forward natin yung video. Dapat po hindi ganon. Kasi 1 oras po lang naman ang ating pagpupuri, pagsamba sa Kanya. Kaya magbigay po tayo ng galang, focus natin yung ating sarili, para na rin tayo pumunta sa bahay-sambahan, kaya tayo nasa mga bahay po lang natin at talagang ipagkaloob natin yung taos-puso nating pagsamba sa Diyos. Total, tayo naman ay binabantayan ng Diyos 24/7. Kaya kailangan po kahit 1 oras, sambahin natin siya. Sabi pa rito po, tayo ay lumapit sa Kanya ng may pasasalamat, ng may kagalakan. Totoo po yung tayo magpapasalamat o nagpupuri sa Diyos, hindi naman pwedeng tayo ay malungkot na nagpupuri sa Kanya. Dapat nandun po yung joy of the Lord sa ating pong pagpupuri. Pero sabihin natin, paano kung marami akong pinagdadaan ng problema sa buhay? Totoo din po yun. Talagang pag dumaan tayo sa problema, merong kalungkutan. Ngunit, ang ating pong kagalakan ay sa Panginoon. Rejoice in the Lord, sabi po. Sapagkat yung mga happenings o mga bagay sa nangyayari sa mundo ay talagang dumaraan, lumilipas. Halimbawa po, kung kayo ay nag-birthday, di ba? Masaya-masaya kayo. Pero kinabukasan, di na natin birthday, hindi na tayo maging masaya kasi event lang po yun. Pero po, kung ikaw ay nasa Panginoon, masaya ka pa rin, birthday mo man o hindi,
merong okasyon man wala. Dahil po, ang kagalakan nga natin ay sa relasyon natin sa Diyos. Isipin natin na maraming mga bagay na ginawa siya sa buhay natin. Marami siya binigay sa buhay natin. Pinagpala niya tayo. At magkagayon, makakapagpasalamat tayo sa Kanya na may kagalakan sa ating buhay. Kaya ulitin natin, ang ating kagalakan ay hindi nanggagaling sa panlabas at mga nangyayari sa labas. At sapagkat ito po ay pabago-bago, ang tunay nating kagalakan ay sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi rin po dito na sa pakikinig sa salita ng Diyos, dapat may pagsunod tayo. Meron po rito ang tagubilin na huwag tayo maging matigas ang ulo gaya ng mga ginawa ng mga Israelita doon sa ilang. Kung babasahin niyo po yung awit 95. So, kailangan po pag kasama sa pagsamba yung Diyos ay nangungusap sa atin. Kaya po kung nakikinig tayo ng salita na ganito, hindi naman lahat maaaring may ipangusap sa atin. Ngunit kailangan buksan natin ang ating puso at sabihin natin, Panginoon, ano po ang nais niyong ipangusap sa akin sa umagang ito? At handa akong makinig at handa akong sumunod. Kaya po kung meron po sa atin dito na maaaring meron siyang mga kasalanan na dapat na niyang iiwan, ay dapat po ay magpasya tayo na iiwanan na natin ito. Pero hindi lang po yung kasalanan, kundi yung mga bagay na maaaring pinapagawa sa atin ng Diyos kung mangusap siya sa atin, ay dapat din po natin susundin. So ito po ang ating mga dapat na pagbubulayan sa umagang ito. Mabanggit ko nga po, uli yung nabanggit ko nung nakaraang linggo, yung si Kubibe, di po ba? Yung balot o yung itlog na dapat ay lalaga dahil balot na siya. Kung nakalimutan ng may-ari at dahil po doon, dahil sa pandemic, at dahil po doon, yung balot ay napisa at pinangalanan nga nilang Kubibe. Yung tanong po, bakit pa siya nabuhay? Bakit nabuhay itong dapat ay niluto ng balot? Meron po posibleng purpose ang Diyos pa sa kanyang buhay. Siguro, pag lumaki siya, mangingitlog para dadami pa yung balot na makakain ng mga mahihilig dito. At sinabi rin ng may-ari na ito'y nagbigay sa kanya ng inspirasyon dahil sa panahon ng pandemic, ay nakita niya na meron pa rin palang blessing na kumikilos pa rin ng Diyos sa mga panahong yaon. So, ganun din po tayo. Bakit po tayo nabubuhay pa sa ngayon? May purpose pa ang Panginoon. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Maring meron pa siyang gustong ipagawa sa atin habang tayo nabubuhay po dito sa lupa. Ang tanong po ay, kumusta na kaya si Kubibe sa ngayon? Well, hindi po natin alam kung ano nangyari sa kanya, kung siya ay niluto na o ano paman. Ngunit talaga pong dumarating yung sandali na ang buhay sa lupa ay pansamantala. Po ba? Maging sa atin, nangyayari din po yun. So, ang pinakamaganda po dito sa ating binabasa, dahil nga ang Diyos ang ating mabuting pastol, kahit sa lahat ng panahon, sasamahan niya tayo. Sabi, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Napakaganda po yan doon sa awit 23, na sa lahat ng panahon ng ating buhay, ang awa at ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos ay kasama-sama natin sa araw-araw ng ating buhay. Pero po, ang mas maganda doon ay yung pinakahuli na sinabi po ay, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Di po ba? Yun nga po, kumisan, dahil may hangganan yung buhay dito sa lupa, kahit na kumisan liligtas tayo sa mga kapahamakan, at posibleng maraming mga, sa kabutihan ng Diyos, maraming mga kapahamakan na ang naligtas tayo. Mga sakit na pinagaling tayo ng Panginoon. Ngunit, talaga pong dumarating yung panahon na may tinakda, sabi nga po. At kung dumating yung panahon na yun, kung alam na natin talaga na kukunin na tayo ng Diyos, halimbawa, nabuhay na tayo ng 100 taon dito sa mundo at alam natin kukunin na tayo ng Diyos, huwag na po tayong parang ayaw pa natin, yung gano'n, di po ba? Huwag naman yung parang pipilitin pa tayo ng Diyos na makarating sa kanyang kaharian. Sabihin natin gaya ng sinabi ng awit na
I shall dwell in the house of the Lord forever. Yun po ang pinakamaganda. At doon sa kaharian ng Diyos, tayo ay patuloy na magpupuri, sasamba, at magpapasalamat sa kanyang kabutihan. Hindi na lamang nga dito sa lupa, kundi sa walang hanggan. Kaya purihin po ang Diyos at tayo nakasama sa kanyang iglesia. Ngayon nga po ay 29 na taon na. Ngunit ito ang grupo, yung grupo ng church, ang siyang tatagal hanggang sa walang hanggan. Lahat po ng grupo nga dito sa lupa ay mawawala. Ngunit ang grupo na ito, na mga tinawag ng Panginoong Yesus, na niligtas niya, ang siyang magtatagal hanggang sa kanyang kaharian. Ito po ang pagkatawag sa atin at ito yung pamuhay natin sa ngayon. Muli po, pagpalain tayong lahat ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Happy 29th anniversary, Blessed in Christ by Grace Church. Purihin po ang Panginoon sa katatagan at kalakasan na ipinagkalob niya sa atin. At tayo po'y nakapagpatuloy sa panambahan kasama ang ating mga pamilya. At tayo po'y nakasunod sa online Sunday worship service sa main church. At purihin din po ang Panginoon dahil nagpapatuloy ang prayer meeting. Noong naka-ECQ po tayo ay nasa online po at ngayong naka-GCQ po ay nasa church po tayo na sama-samang lumalapit, naninikluhod at sumasambat, nananalangin sa ating Diyos. Maging po ang mga parents po ay patuloy natin silang inaabot. Sa kasama po ang ating mga co-workers po dito sa Amparo area para po sila ay makumusta at patuloy na sila'y mapaluap at lumago spiritually. Maging ang mga kabataan po, patuloy din po natin silang kinakamusta sa kanilang buhay spiritual at sila din po ay patuloy na inaabot at tinuturuan sa salita ng Diyos para sila po ay patuloy na lumago. Maraming salamat po sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan. Sa Diyos po ang papuri. God bless us all. Happy 29th anniversary, Blessed in Christ by Grace Church from Dagat-Dagatan area. Kasama po ang Maravilla family at ang lahat ng mga kapatid dito sa Dagat-Dagatan. Nais po namin ipaabot ng may buong kasiyahan ang aming pagbati. Happy 29th anniversary, Blessed in Christ by Grace Church. Samahan niyo po ako mag-aalay ng panalangin para po sa lahat. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala po namin na kayo po ang aming Panginoon. Kayo po ang aming Diyos na nabigay sa amin ang aming buhay. Ngunit nga po na sa mahabang panahon sinamahan mo kami. Kaya naman po nakaabot kami sa 29th anniversary, Panginoon. Tunay nga po na kayo ang sumama sa amin sa lahat ng pagkakataon. Hindi mo kami iniwan, O Diyos. Kahit na nga po sa pandemic na aming nadaranasan ngayon, hindi mo kami iiwanan. Nadama namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa amin. Sa bawat isa, ipinaranas mo ang iyong pagmamahal. Kaya naman, dapat lamang na purihin ka namin. Dapat lamang na sambahin ka namin. Dapat lamang na pasalamatan ka namin. O Diyos, nais namin magpasalamat. Kulang po ang aming mga salita para pasalamatan ang lahat ng ginawa mo sa amin. Lahat ng ginawa mo kabutihan para sa amin, O Diyos. Kaya naman po, dito sa aming puso, ay patuloy na pinapasalamatan ka namin. Wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang sasambahin maliban sa iyong pangalan lang. Kaya naman, salamat po. Dahil nandiyan ka para po laging bumabay sa amin. Samahan mo kami patuloy pa na sa mga darating pang mga taon
hanggang sa patuloy na makamtan namin ang aming pag-asa sa iyong muling pagparito, Panginoon. Kung paanong iningatan mo kami at sinamahan sa mahabang panahon, samahan mo po ang iyong church. Samahan mo po ang bawat isa na maging matatag, maging malakas sa pananampalataya. Ngunit nga po sa tulong ng Banal Espiritu ang lahat ng ito ay aming magtatagumpay. Kaya naman sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang katapatan mo, Diyos, ay dakila. Di nagbabago o nawawala. Ang awa mo sa akin at iyong biyaya, di nagmaliw buhat sa simula. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pangangailangan ko'y di sumasala. Tunay kang matapat, O Diyos Ama. Umaraw, umulan, at tuwing aani, araw, buwan, tala ay sumasaksi. Buong kaligtasa'y may isang sabi, katapatan mo ay pinupuri. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, bawat umaga ay nakikita. Pangangailangan ko'y di sumasala. Tunay kang matapat, O Diyos Ama.
Nais po natin gamitin ngayon ang Epeso, Kabanatang 1, mula po sa 15 hanggang 23 na bahagi ng ating panghuling panalangin sa ating pagdiriwang ngayon sa ika-29 na pagkakatatag ng Diyos sa kanyang iglesia dito po sa Marigaya. Ang panalangin ni Pablo, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga hinirang. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon sa tinawag niya. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga hinirang o mga banal. Kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paanan ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niya siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Tunay po Diyos, salamat po na kayo nga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po tinuruan niyo kaming magpuri at sumamba at magpasalamat sa inyo. Salamat po sa patuloy na pag-asa sa inyo. Salamat po sa mga biyaya ninyo sa amin, sa aming mga buhay. Salamat po sa kapangyarihan nyo na kumikilos sa aming mga buhay, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Salamat po na kami napabilang sa inyong iglesia. Salamat pa po sa layunin nyo sa buhay namin. At ngayon po Panginoon, sa inyo na namin pinagkakatiwala ang lahat. Ang patuloy na pagpapala ng Diyos, Ama, ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoong Hesus at ang kaaliwan at kapuspusan ng banal na Espiritu ay maranasan natin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Lord, you're good.
so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, let's sing. You are good all the time, all the time. You are good, you're good all the time, all the time. You are good. Hey! We will sing you're good. Lord, you were good and your mercy endure it forever. Come on, let's sing to the Lord. Lord, you were good and your mercy endure it forever. Lord, you're good. Lord, you were good and your mercy endure it forever. Lord, you were good and your mercy endure it forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, oh God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. We will sing you're good. Lord, you were good and your mercy endure it forever. Come on, let's sing to the Lord. Lord, you were good and your mercy endure it forever. Lord, you're good. Lord, you were good and